Di nawawala at talagang dapat pag-usapan itong ginawa at nangyayari ngayon kay Colonel Audi Monggao. Okay? Monggao o Manggao? Monggao ng Philippine Army Training Command, Training Development Center ng Philippine Army. Na alam naman natin ang Army ang isa sa pinakamalaki na military organization sa kabuuan ng AFP. Dahil nga ho sa kanyang personal daw na pag-withdraw ng support at kanyang ilabas sa social media. Ang isang aral dito, kahit sino sa atin, nasa gobyerno, pribadong tao, o kung ano man, lalo na ang nasa military o pulis, huwag na huwag niyong gagamitin ang social media sa inyong mga ipinopost na babalik at babalik sa inyo. Dalawa nang magkasunod dito eh. Kung yung mga ganito isang pangkaraniwang pulis na naka-uniforme ang nag-viral noong nakaraang taon. Binabanatan din niya ang gobyerno. Pero naka-uniforme at pulis. Ano nangyari? Inimbestigahan, hindi siya nakapag-deny, natanggal sa serbisyo, kinasuhan, natanggal sa serbisyo, nawala ang benepisyo. Kasi yung kanya pinupost sa social media, malayo sa kanya sinumpaang tungkulin bilang pulis. Bakit pulis ka? Babanatan mong gobyerno. Ayun, hindi niya justify na yun ay kanyang karapatan. Ito naman, Colonel Monggao, ganun din ang ginawa. Naglabas ng saloobin sa social media at ito ngayon ang problema niya. Tinanggal siya sa kanyang trabaho. Under investigation, floating sa Philippine Army. At malaki ang pwedeng pananagutan dahil sa paggamit ng social media. Ang paggamit po ng social media, lalo na sa military at police, hindi naman ipinagbabawal. Kaya lang huwag niyong gagamitin yan kahit na personal ninyong saloobin at paniniwala. Babalik at babalik yan base sa inyong sinumpaang tungkulin at trabaho bilang kawal o opisyal ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. So ang police at military parehong nagkaroon ng experience na ganito. Yung isa natanggal na, nakakaso pa, na-dismiss. Itong kernel na ito, aabangan natin kung ano mangyayari. Kasi pag kayo ay military o police, opisyal o kawal, dapat nasa ilalim kayo. At huwag niyong kakalimutan ang inyong sinumpaan sa saligang batas na kayo ay magiging tapat sa tungkulin sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino at sa chain of command. Ay nakalimutan nila. O di may problema. Hindi rin ma-justify sa palagay ko ni Colonel Monggao na personal niyang opinion yung kanya nilabas na pag-withdraw ng support sa Pangulo. Dahil kahit anong sabihin mo, Colonel ka. Kahit anong sabihin mo, military ka. Under ka ng chain of command. Hindi mo dapat ginawa. Kaya aral po ito sa lahat ng mga sundalo at pulis. Tayo yata ay merong mga 600,000 na mga pulis at militar. Hindi ako kakamali. Aral ito sa inyo. Sa lahat ng lugar, nasa bundok kayo, nasa barracks kayo, nasa headquarters kayo, nasa field kayo lahat. Meron ako nakikitang mga nagbablog na mga sundalo. Nasa umakit sa bundok, kumakain sa bundok. Ayun, okay yun. Nakakaawa ngayong kalagayan. Puro simple lang yung pagkain. Dumadaan sa gubat, dumadaan sa mga tubigan, trabaho nila yan, okay yun. Nilalike ko yun eh. Kasi gustong-gusto ko yung ganun na ipinapakita nila yung pagbubuwis ng buhay, pagtatrabaho, kahit anong oras, kahit anong araw, kahit na anong weather. Yan ang sundalo. Yun, tama yun. Pero yung iba, nasa opisina lang, na-impluensya ng politika, biglang nagpalabas ng hinaing, nang wala sa lugar, abay may pananagutan. Huwag kayong gumaya dun sa mga sibilyan na gumagamit ng social media na walang masyadong pananagutan, maliban na lang kung may pagka-cyber libel ang dating o destabilizer, mananagot na sila. Actually, lahat ng ating ginagawa sa social media, sa media at anuman, huwag nating kalimutan laging merong responsibility, accountability.
Kasi pag nakalimutan nyo yan, malaking problema. Pag nakalimutan mo karapatan mo ito, nakalimutan mo kaya mo ito, wala kang pakialam sa iba, abay mahirap yun. Kasi lahat may karapatan sa anumang mga bagay. Pero kung sila'y nasasaktan o sila'y tinatamaan at wala sa lugar, abay pwede silang bumalik sa tamang pamamaraan. Yun po yun. Paalala lang, hindi ho sa nakikialam. Kung good luck, Kernel, Munggaw. Ewan ko kung malulusutan mo ito. Good luck din sa militaryong nag-iimbestiga. Huwag niyong pabayaan ito dahil ito po isang masamang president, hindi ito magandang president kung ibabaliwala. Dapat yung accountability mga ibabaw para sa lahat. Okay? Ay ito na. Si Senador Amy Marcos daw ay pabida-bida lang sa pagbanat sa office ng ombudsman, sa gobyerno, sa kamara, kung lahat-lahat na. Wala naman daw pong ebidensya. Ayun. Sabi nga ni Ombudsman Boyeng Rimulya, bakit siya madaming alam? Ba't ako hindi ko alam yung sinasabi niya? Hinaloko na. Para bang ang dating noon, puro ka lang kwento, walang saysay. Puro kwenta, walang kwenta. Kwento, walang kwenta. Puro publicity lang. Kasi naman talaga ang gimmick nun eh. Sabi ni Rimulya, kung may ebidensya ka, dalhin mo sa kanya. Kung may ebidensya ka, mag-file ka ng kaso. Pero kung puro interview, puro salita, puro akusasyon, puro interview, wala yun. Pabida-bida lang yun. Wow. So Amy, anong masasabi mo? Kasama ka sa sinasabi na pabida-bida lang ang ginagawa mo. Marami kang akusasyon sa Kongreso tungkol sa pera. Marami kang akusasyon sa gobyerno at sa kapatid mo. Wala kang naipakita kahit isang resibo. Dahil maka-Duterte ka. Iyon ang dating. Kasi ganun kayo. Huwag na magagalit. Di ko nilalahat. Ang mga Duterte supporters, Duterte camp, maraming sinasabi, walang resibo. Maraming sinasabi, walang pagpapatunay, kaya walang nangyayari. Yan ang ginagawa ngayon ni Amy. Ginagamit yung pagiging senador, kahit sino binabanatan, kahit kapatid, kahit pamilya, kahit sino, pero walang resibo. Kaya ang description ng Office of the Ombudsman, pabida-bida lang. Kung meron kayong dokumento, dalhin nyo sa kanya, tamang proseso, rule of law, hindi sa media, hindi social media. Sapul na sapul ang mahilig sa publicity. Sapul na sapul ang mga nag-uumarte at pabida-bida. Alam naman natin kung sino yan. Marami yan. Kaya lang, kapag ikaw ay senador, dapat hindi pabida. Pag senador, dapat dokumentado. Pag senador ka, para may kredibilidad, dapat may kredibilidad. Dapat hindi puro salita. Dapat may dokumento at pagpapatunay. Please like and share ang ating topic.